Eto na nga mga beshi, ang mainit-init, pinaka-aabangan kaganapan ngayon Sabado. Ang pag-amin, ang katotohanan, ang lihim na hindi habang buhay maitatago. Kapag ang kasinungalingan ang umangat, darating ang araw na ang katotohanan ang magpapalunod sa lahat. Sa gitna ng mga luha at pagkawasak ng kanyang pangarap, isang hindi inaasahang tao ang lumapit kay Jenny. Halos hindi na makatingin si JC sa sobrang pagsisisi. Bawat paghakbang niya ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Jenny, patawarin mo ko. Tumulo ang luha nito habang nanginginig ang mga boses. Lahat ng sinabi ko laban sa iyo kasi nungalingan. Ginamit lang ako ni Megan. Gusto niya ikaw ang mawala para siya ang maging leader ng Yumi. Tahimik ang paligid. Maging si Jenny ay napapikit at pilit pinipigilan ang sakit na muling bumalik sa kanyang dibdib. Ano, alam mo na ba kung ano ang nawala sa akin? Mahinahon ngunit puno ng hinanakit ang tanong ni Jenny. Trabaho, pangarap, pangalan, tiwala ng mga tao. Hindi na maibabalik ang salitang sorry sa lahat ng yon. Napayuko si JC habang tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Gagawin ko ang lahat para maitama ang pagkakamali ko. Matagal siyang tinitigan ni Jenny bago nagsalita. Kung totoong nagsisisi ka, sabihin mo sa buong mundo ang katotohanan. Ngunit bago pa makapagsalita si JC, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Dumating sina Perry at Minchie. Halos mawala ng kontrol si Perry na makita ang lalaking naging dahilan ng pagkawasak ng pangarap ng kanyang anak. Ikaw ang sumira sa buhay ng anak ko. Susugurin sana niya si JC ngunit mabilis na niyakap ni Jenny ang kanyang ama. Paps, huwag po. Tahimik na naiyak si Perry habang nakatingin sa anak. Hindi ko matanggap ng ginawa nila sa'yo. Huminga ng malalim si Jenny. Hindi si JC ang tunay na utak. Si Megan na nagplano ng lahat. Siya ang nagutos na sirain ako. Lalong yumuko si JC. Handa akong humarap sa media. Aaminin ko ang lahat. Subalit bago pa man matapos ang kanyang pangako, dumating si Basha. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Umalis ka rito, hindi ka namin kayang pagkatiwalaan. Habang papalapit ang mga taong gustong managot si JC, napilitan siyang umalis. Ngunit bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan, lumingin siya kay Jenny. Hindi ako titigil hanggat hindi ko maibabalik ang dignidad mo. Tahimik lang siyang pinanood ni Jenny, hindi pa handang magpatawad pero sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong handang lumaban para ibalik ang katotohanan. Samantala sa Astra M, hindi mapigilan ni Megan at hindi rin siya mapakali. Sa kabila ng pagiging bagong leader ni Yumi, hindi pa rin mawala ang takot sa kanyang puso. Monica, maglabas na tayo ng official statement. Sabihin natin wala nang babalikan si Jenny. Ngunit kalmado si Monica. We already made our statement. Hindi na natin kailangan palakihin pa to. Lalo uminit ang ulo ni Megan. Hindi. Hanggang may naniniwala kay Jenny, hindi ako magiging panatag. Biglang bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Dara. Napatingin agad si Monica. Akala ko nasa Japan ka. May malamig na ngiti si Dara. Bumalik ako para siguraduhin hindi na makakabangon si Jenny. Katinginan si Monica at Dara. Ramdam ang tensyon sa buong silid. Ngayong si Megan na ang leader, hindi na dapat magkaroon ng pagkakataong makabalik si Jenny. Hindi na mapigilan ni Monica ang sarili. Alam mo ba kung anong problema niyo? Mas inuubos niyo ang oras niyo sa pagsira kay Jenny kaysa pagbutihin ang kakayahan ni Megan. Tumahimik ang buong conference room. Patuloy si Monica. Alam ko ang ginawa niyang eksena sa bahay na binigay ko kay Jenny. Alam ko rin na gusto niyang angkinin ang hindi kanya. Namutla si Megan. Hindi niya inaasahan malalaman ni Monica ang lahat. Tumingin siya kay Dara, ngunit sa halip na umatras, mas lalo pa itong naging mabagsik. Kailangan mawala si Jenny. Dahil kapag nalaman ni Amelia ang katotohanan, matatapos ang lahat. Biglang nanamig ang ekspresyon ni Monica. Anong katotohanan ang tinatago niyo? Napagtanto ni Dara na muntik na siyang madulas. Agad niyang binawi ang kanyang sinabi, ngunit huli na napansin ni Monica ang kaba sa kanyang muka.
Tumahimik siyang umalis sa conference room. Ngunit sa kanyang isip, may isang lihim na kailangan niyang malaman. Pag-alis ni Monica, kaagad na kinamusta ni Megan si Dara. Kamusta na si Lola? Ngunit sinagot lang ni Dara na lalo lamang nagpalamig ng hangin. Lumalala ng kalagayan niya. Kaya hindi dapat mangyari na magkaayos pa sila ni Jenny. Dahil alam ni Dara sa isang katotohanang matagal na niyang tinatago. Kapag nalaman ni Amelia ang buong katotohanan, gagawin nito ang lahat upang makabawi kay Jenny at ituwid ang mga pagkakamaling nagawa nila. Ngunit sa ngayon, masaya si Dara nakita niya at nalaman ang lahat ng ginawa ni Megan kay Jenny, habang si Megan ay unti-unting umaakyat sa tuktok. Ngunit hanggang kailan magtatagumpay ang kasamaan ni Dara at Megan? Hanggang kailan nila ay maitatago ang lihim na si Megan ay hindi tunay na apo ni Amelia? At kapag dumating ang araw na nabunyag na ang katotohanan, sino ang tunay na babagsak? Ano ang gagawin ni JC sa pag-amin niya na yayanig sa buong industriya? Ano ang lihim na unti-unting nang mabubunyag ni Monica? At hanggang kailan maitatago nila Dara at Megan ang katotohanan hindi siya apo ni Amelia, si Megan? Kapag sumabog na ang lihim na to, sino ang mananatiling nakatayo at sino ang tuluyang babagsak? Comment down below mga Mima para sa inyong mga kuro-kuro at komento. Kaya mga beshi, huwag niyo kalimutan mag-follow and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you and God bless. Bye!